Kasama si Tony. Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Marso 16, araw ng Sabado. And welcome sa episode number 27, year 2 ng Alien Talk. Muntik na kaming hindi makapag-broadcast eh. Binibiro mo ba naman alas 8:15? Alas 8:15, biglang nag-brown out. Dapat 8:30, naghahanda na kami ni Ed. Alam mo naman ito aking partner, talagang ano tawag yan? Diligent pagdating po sa paghahanda. Kaya dapat 30 minutes. Naka-online na kami pareho. Biglang nag-brown out, 8:15. Tapos biglang nabuhay yung kuryente, minus 8. Minus 10 para alas 9. Nako, sabi ko, kinall off ko na. Sabi ko, cancel na muna tayo, Ed. Okay. Maya, wala pang 1 minute. Nabuhay. Okay, sige, dituloy yung ligaya. Magandang gabi sa iyo, Ed. Good evening, Tony. Magandang araw sa lahat na nakikinig ng mga kasama natin dito, including yung mga makikinig mamaya. Pakiulit kasi na-delay yung aking pindot ng button eh. Magandang araw sa lahat ng mga kasama natin. At yung mga kasama natin na manood later sa YouTube. At magandang araw at magandang gabi. Kung saan man sila bahagi ng mundo natin. Wherever they are. Kung ano mang planeta sila na naroon o nandoon man sila sa ilalim ng lupa, sa inner earth, welcome sa aming programang Alien. Nakikinig yun sila sa inner earth saka sa beyond. Beyond Earth. Beyond yung mga agarta yan, ha? Hindi pa natin yung inner earth yun. Tapos yung beyond the earth, yun ang mga space brothers natin. Nakatap rin sila sa internet natin eh. Inner earth tapos? Yung space brothers, yung beyond earth. Beyond the earth. Ayun. Kaya nga. Okay, bago natin patutsadahan yung ating may tatalakayin ngayong gabi. Tatalakayin namin ngayong gabi tungkol dun sa krisis sa tubig. Diyan sa may halong hindi exactly halong politika, kundi susubalian natin ng mga konting tsurya yan. At kasi dun nakikita, Ed, yung vulnerability ng folks, no, ng population. Oo. Vulnerability. Ito, vulnerability ito. Kaya dapat natin pag-usapan ito. Kaya may mga kaugnay na mga tinatawag na calamitous o catastrophic events na masasabi nating hindi masusukat ang kahandaan ng bawat isa. Okay. Kaya bati natin si Architect Elmer Valle. Good evening, ka Anton, ka Ed, kay Negali Liba, Elma Victa Peralta, kay Jose Escasinas, good evening. Teresa Dumanais, kay Jeffrey Lagi, kay Pretty Me, Pretty Me Cagas, watching from Kuwait. Kay Tatalino, good evening sa iyo, Tatalino. Tatalino tayo lahat. Kay Tatalino. Ronaldie Grace. Ronaldie Grace, good evening sa lahat. Yung mga pagka binabaliktad yung pangalan, hindi mahirap bigkasin. Kay Cynthia Concepcion, hello, excited po kami every episode niyo. Really like your show.
Love your show, especially mga topics mo related po kami dyan with my co-agents regarding commodities. Pagka Wealth of the Nation, pagka alien talk, talagang tungkol sa hindi naman exactly alien, kundi yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating kapaligiran. The word alien also, ano yan, synonym is weird. Weird, out of this world. Out of this world. Ay, buti nakahabol ako. Ano? Hindi biro mo naman eh. Ayan, kay Ariel Lacaneta. Good evening. Kay Rexed Balbuena Taduran. Okay, good evening sa inyo. Okay, sige. Kay Andel Gina. Ay, Andel. Ay, tsaka pala, Ed, ha? Yung may nagpadala sa atin si Bel Ruiz. Nagpadala siya ng picture din sa Germany. Sa Germany, hindi accessible yung kanilang ATM for 3 days. Wow. In the same manner that was in the US na nangyari dun sa US some 3 weeks ago. Ngayon, sa Germany naman, na pinadala sa atin ni Bel Ruiz kanina, nakalagay din, Aktung. Aktung nakalagay. Ang importante is what happened after the 3 days. Kung ano mangyayari, oo. Ano yung... Aktung, Technisch, Umstellung, Bom, hanggang 12. Ano to? Just received a memo from my bank. Mag-close sila temporarily. Ilang days for systems change. Ayun. Great saan kaya ito for QFS. Pero nakalagay dito. Remember, I mentioned to you na yung there was also several days na hindi ko ma-access yung Citibank. Oo. That's right. So, ngayon, balik na. Pero we don't know, baka they are now changing in the guise of updating their system or something. It might be in preparation to something else. Kaya nga. They're making their systems ready for something. Kasi, isipin mo yan, sabi mo, sa US, yung Citibank, experience ko rin yan. Ngayon, sabi mo, Germany. So, ito. May snapshot siya. Pero nakalagay rito, 12 bis hanggang 15 April. Baka ito pa, coming April pa. Ito, pakita natin para, ayan. So, sabi niya, hello Kuya Anton, just now received a memo from my bank. Mag-close sila temporarily ilang days for system change. Great sign na kaya ito ng QFS. Have a blessed Sunday. And Aktung, Technisch, Umstulong. Bom 12, 15 Abril. Ayan ha. Sige, antabayan lang natin yan. Baka kung yan Sprachen si Deutsch. Ha? Guten Nagen. Ay, kay Alfredo Tonga. Good evening, Alfred. Salamat. Kay Leia Rita. Nakabalik na sa Japan after months of vacation niya rito. Okay, kay Dan Dimucos. Dan, good evening. Okay. Sige, dakuha natin to, Ed. Water crisis. May kung nagpasubali ka nung nakaraan na hindi kaya itong water crisis na ito ay isang sabotahe o pamamaraan para gipitin o pasamain ang imahe ni Pangulong Duterte para may ganun kang ano ba yun? Isa na yan. Yung ating mga kaibigang may-ari dyan are not really supporters of the current administration. And considering that this is an election year, any embarrassment that you can link to the administration would probably equate to certain losses of confidence and voting. And one form of embarrassment na nakita ko yung reaction ni Tito Soto. Ano sabi niya? Ang solution daw sa water crisis ay desalinization. Actually, maraming magandang sources tayo.
One is the Lake Laguna. Matagal na yung Laguna Lake na sinasabi as a potential source for Metro Manila In or fact, the greater Metro Manila, including the municipalities around the lake. pero Kailangan linisan na hindi naman linisan because the water system can come up with filtration and that's correction. right. So mali si Tito Soto doon sa kanyang desalinization. Well, that's also another one. Actually, that's another one. Pero ang kuwan ko dyan is... That could not apply here in the Philippines kasi yung gaya nga sabi mo, yung lake, nandyan may lake, may body of... Mas mura. May nandyan yung Pasig River, filtration lang yan. Natural yung desalinization process, natural sa atin Di ba? So, yung kanya, galing yun sa One Bull University, yung kanya sinasabing desalinization, hindi niya naintindihan. Nandyan yung Laguna Lake. Filtration system, yun ang isa sa mga so, embarrassment talaga kay Senate President nung sa kanyang sinabing desalinization. Ayun na may napag-aralan ako dati. Ang process pala ng desalinization, yung conversion ng tubig alat sa dagat, i-convert into fresh water. It takes around 1 liter of fuel. 1 liter of fuel to convert 1 liter of water. 1:1. At saka yung power energy requirement yan, malaki talaga. So, na-misinform si Tito Soto doon galing sa kanyang One Bull University. So, Diyan ba sa inyo hindi ba kayo kinukapos ng tubig diyan? Ay wala na. Ngayon, hindi ko makaligo ngayon. Walang tubig sa lumalabas sa gripo ngayon. So, buti na lang, kanina, nilagyan ko na ng tubig yung mga drums ko. Saan ka kumuha? Meron namang the water is on from 4 in the morning to 5 in the afternoon. 5 in the afternoon. Nagrarasyon dito. Okay. Para sa akin, that's bad. I mean, the water system that cannot supply water is not a water system. That's right. Exactly. It's a torture mechanism and creating mental anguish to the people. Diba? Ano bang dahilan daw? Dahil sa kinakapos ng Lamesa Dam? Wala nang tubig sa Lamesa Dam when in fact, Lamesa is getting water from Angat. Angat is normal level. As of today, it is still at normal level. So, kung ibuhos yung tubig doon sa Laloma, may tubig dito. Ang problema kasi natin puro reactive kasi yung alam naman, this problem of a water source, matagal na yung Lamesa Dam, yung Angat Dam, kailangan yung bagong gagawin na dam dito sa Rizal? No idea. That's been given priority. At saka yung sa itong sa Laguna Lake. Inayos na nila yun. Para lang kailangan talaga. You can exist for several days without food basta may tubig, pero without water patay nga ganyan. Ito sabi ni Robinson, meron na pong planta ang Maynilad sa Laguna Lake ang source. Sila nagsusupply sa Muntinlupa and Cavite areas. So itong affecting sa water crisis ang epektadong lugar, Kaliwa Dam, sabi ni Robinson. Kaliwa, yes. I think that's right. Okay. Now, dito sa nakikita natin ngayon ganito, pila-pila at tila talagang ito isang malaking inconvenience talaga to sa publiko dahil hindi tayo nasanay, Wala na yung nag-iigib, hindi na nag-iigib ang mga tao ngayon. Pero this is an illustration o parang an early illustration ng vulnerability ng sambayanan. Well, vulnerable sa mga potential na crisis na may dudulot, masasabi nating magdudulot ng kahalintulad yan o mas malala pa dyan.
Halimbawa, kung nagkaroon ng drought, hindi lang yan ang may expect nating mangyayari. And anong gagawin ng tao? Hindi nakapaghanda. And sinong sisisihin? Siyempre, gobyerno. Tama ba ako dyan? Correct. Well, the problem kasi is, nag-privatize tayo, panahon ni Gloria at saka kay Pinoy. Kumukontrol ngayon ng water system natin, which is supposed to be a public service utility. Ang isa, alam naman natin, front ng Malaysia, si Manny Pangilinan. Si Manny Pangilinan. Isa naman dito sa kabila, si Don Fernando Sobel de Ayala. Akala ko si Don Fernando Lopez na walang kapares. Don Fernando, di ba? Tawag na yan mga Don Fernando Sobel de Ayala. Lopez, walang kapares. They are still beholden to their countries of origin. Siguro, siyempre, siguro. And then you can do. Nakikita ko dyan, yung sa Maynila. Kasi si Manny yan eh. Si Manny. Ito ang problema natin ngayon. The problems that we are encountering now, some of this, especially in the peace and order area, has its roots or has its traces back to Malaysia. How come? Panahon ni Miss Wari pa yan. Diba? Ganun. Ito ano yung MNLF, CPP-NPA at saka yung NPA, CPP-NPA, MNLF, sino nagpinansa kanila noon? Malaysia man ang secret source. Yung mga armas nila dito noon sa MNLF mga Belgian, mga FN. Okay, so anyway, public service utilities should not be controlled by individuals who has questionable ties with foreign countries. Not only that, dapat yung mga public utilities dapat public owned company yan. Correct. Hindi yung government owned, but not even government should be the structure, kundi yung public owned talaga, yung public equity. Correct. Public interest. Sabi ni Elmer, ipinipwersa daw kasi na gawin ng Kaliwa Dam na gagawin ng China. Para daw magkaroon ng crisis effect. Fake crisis daw ito. Ay, nako. Ayan. Kaya there are political maneuverings and probably manipulations. Pero this is no longer a situation na masasabi nating dapat i-consider na with a lighter mood, no? Ito sabi ni Adrian, good evening. Justin, Ted. Anong Ted? Ang Wawa Dam ay existing pero hindi dinidevelop. RJ Gadritera, good evening. Sir Ed, Sir Anton, kay Cheryl Mali. Now, kung itong mga ganitong pangyayari kung halimbawa magkaroon ng drought, ano na lang ang tatakbo ng mga tao, walang preparasyon. Well, the advantage of the Philippines, the drought will probably come in at the height of an El Nino situation. We had that in the late 60s, hindi ko nagkamali. But the Philippines is fortunately a wet and dry country, so it is more wet than dry. Wet and dry. Wet and dry. Okay. So, and we are more wet, rainy. We have more rains than dry periods. Di para talagang fertile para maging fertile yung soil natin. I mean, we have the water resource. The resources for drinking water is there. It's only a matter of preparing for lean years.
Di ba? Mhm. So, pareho yan. Yung pwede naman na gamitin yung Lake Laguna, bakit hindi i-desalt yan? Banata ng desaltation yan para malalaki ang volume ng capacity niya. Correct. Anong ginawa? Just because si Gloria ang nag-propose, ayaw na ni Pinoy ngayon. Gusto niya anything that is Gloria. Ayaw ni Pinoy. Kinancel yung kontrata. Yun, anything that is trying to be illogical or just because he is Abnoy. Ito may pinadala kang picture. Ano ito? Parang precipitation flow. Yeah, well, there is real time. Yan yung tubig sa atmosphere. If you will look at that, what surprised me is that a lot of the total precipitable water, yun ang term, total precipitable water, na ang ginamit kong overlay yan is yung TPC, TPW, total precipitable water. Yung mga light clouds, parang mga clouds na yan, that's the precipitable water. Yun ang pwedeng babagsak sa lupa o sa ocean. If you will notice, that's in the equator. Supposed to be, wala yan dyan sa equator, di ba? Does it mean nag-move na yung equator natin? Dahil nag-move na rin ang ating magnetic north. Ganun ba yun? Di ba? Kasi pag mag-move yung, di ba, yung magnetic north is moving towards the south. Yung equator, pababa rin yan if the bearing of the equator is based on the magnetic. Pero hindi naman ata ang basis niyan is the geographical north. So what does this graphic tells us? There is rain coming. No, itong nasa itaas, that's the wind moving towards the Philippines. Ano ba yung hangin galing sa northeast? Amihan yan, no? Amihan is coming. May habagat is south. South. Okay. So, ibig sabihin, may inaasahan tayong pag-ulan. Yeah, hindi mahirap ang precipitation to add more volume of water to the existing anong tawag din, impounding. To the existing impounding systems. Okay. So, malayo yung kinakatakutan natin na baka magkaroon nga ng magtuloy-tuloy ito na isang drought and then hindi na ma-manage ng tao ang kanilang mga sarili. Paano na lang yan? Pero siguro, hindi naman malapit lang naman ng Laguna Lake sa Metro Manila. Pwede naman tumakbo doon. Huwag lang matuyuan talaga yung Laguna Lake. Pwede naman siguro. Basta ano yan? Laliman mo lang yan. That can store more water. Ito sabi ni Jose Escasinas, sana kunin muli ng gobyerno ang kontrol ng tubig kasi pagtaas ng dollar, pagtataas ang singil ng tubig, iibigay sa kalikhasan ng libre yan para sa tao. Tama ka dyan. Yan ang ginawa naman nila sa electric, di ba? Yung pinapasa ang lahat ng mga patong ang lahat ng mga expenses nilang, ang lahat ng mga expenses sa electricity, pinapatong sa presyo ng electricity, charge back sa atin. Correct. And they're doing the same for the water. Ewan ko bakit ginagawa ng consumers natin yan? Hindi, dahil yan sa sa gobyerno yung kurap ng pagiging pamahalaang kurap. O nung nag-assume si Cory Aquino ng pagkapangulo, anong pinangako niya kay Lopez? Sinuli yung ABS-CBN sa kanilang kala Lopez, pinuli pati yung Meralco. Di ba dapat government-controlled na yun? Para yun, pati yung mga nawasa noon, nationalized, lahat yan government-owned corporation yun, naging privatized. Kaya nagsiyaman yung mga angkan ni Cory Aquino dahil dyan sa ABS-CBN na yan. Actually, kung i-trace mo yung root ng concept ng privatization, yaman pa. Particular si Cory Aquino, ang pagkakaintindi ko, pagkakaalam ko. Kasi may...
Sige. Anton, yung privatization concept na yan, panahon pa ni Ramos nag-umpisa yan, but the root of the privatization concept is actually a deep state idea, part of the strategy yan. Kasi Deep once state. you control deep state and i-control mo ng yung malalim na estados. Yun. Tama. So yung mga public service na yan, makukontrol. Pareho yan, i-control nila yung mga health centers. Kung i-control nila yung mga health centers na yan, di pwede ka injeksyonan ng kahit ano-ano. Bakit may plano ba silang i-privatize o meron discussion yung mga health centers. Diba? Bagay, tayo, kontrolado na nga tayo. Kinokontrol nga yung mental natin, no? Yung mental attitude natin ng DOH. Kung wala lang kung hindi lang itong internet ngayon na pwede tayo mag-disseminate as much as we can information contrary to what is the normal. Tapos let the people choice kung sino paniwalaan nila. Yun ang importante. Yan naman ang role natin eh. Kung makalusot ang vulnerability ng mga tao, kapag kung sinabi ng DOH, yun na yun. Kung sinabi ng doktor, yun na yun. Kaya sabi nila, injeksyonan kayo ng dingbaksya. Ngayon, sige. Yes, ma'am. Andreas Hayeski. Greetings from Germany. Yun, si Andrea Hayeski. Tanungin po natin si Supremo sa Rizal Province Treasurer. May treasurer din daw dyan. Okay. Good evening po, Gemali, kay Renbe. Good evening. Okay. Sige. Sa buso-buso. Antay pa. Sir Ken. Nakuha na ni Hunasan yun. Kinuha na nilang tubig sa Laguna Lake. Andito na sa Cardona, Rizal. Ang water treatment plant nila. Manila Water po ang may project. Ayun, nakita mo naman Ayun. Hi kay Marlene Nagabaw. Maraming hi Marlene. Kamusta dyan? Sa Santiago City. Okay. So, pag-usapan natin ngayon itong may kinalaman din. Kill shot. Teka muna, bago tayo dumako dyan, may nagpadala sa akin ng picture. Dito, nakuna nito sa Leganes. Dito sa Iloilo. Ang makikita nito yung tower na feeds production tower ng BMEG . At yung engineer na kumuha nito, ito yung original capture niya. Wala naman. Pero ano ibig sabihin yan, original capture dahil kinukuha niya yung tower. Pero may napansin siyang parang blip dito na may kulay puti. And yung minaghihinalaan nila na baka UFO na hindi nila napansin habang kinukunan yung picture, nakunan na lang nila as a matter of postscript. Nung nakita nila, ba't parang may puti dito, baka UFO yan. Well, anything that is unidentified is UFO. Yan, Diba? So, hindi naman natin ma-identify mo, di na unidentified, hindi na unknown. Okay. Now, dakuha natin itong kill shot, itong EMP attack. Dahil a day ago, kahapon lang yata na nagkaroon ng anong tawag doon? Down ang Facebook, no? Down din ang Instagram. Hindi ko na puna. Down siya. Malaking wide area. Buong ilang continents ang tinamaan o ilang countries ang tinamaan. Down for some... Nag-upgrade pa rin ng mga bangko. Nag-upgrade din pa rin ng mga bangko. No, maraming mga may mga nagpapadala sa akin ng mga sa Messenger na magsasara na yung Facebook, magbubura ng mga, magdi-delete, etc. Anyway, pinopost mo, 2013 pa. 2013 pa to. Pero yan inaano natin. Solar flare could turn sky red. Could turn the sky red, wipe internet, and paralyze Earth. So yan yung isa sa mga kinakatakutang maaring idulot ng tinatawag na itong solar kill shot, no? Or solar flare, matinding solar flare. At kaugnay nga niyan, itong pag-shutdown ng Facebook kahapon,
ay marami nagsasabi na baka na EMP attack o electromagnetic, ano ba yun? Electromagnetic pulse attack. Now, anong Electromagnetic pulse. ikaw follower ka ni Ben Davidson ng Suspicious Observer. Si Ben Davidson, ang kanyang binabantayan yung mga tinatawag na CMEs, no? Coronal Mass Ejections. CME, solar flares, gano'n. Kasi yung buga ng sun, kapag nakadirekta sa Earth, maaari magdulot ng pinsala. So bigyan mo kami ng general idea muna kung ano itong CME at solar kill shot. Dapat let's not call it a solar kill shot naman, ano? Kasi nandito pa naman tayo. Pag wala na tayo, kill shot na yun. But the point is, yung coronal mass ejection, every time, it's supposed to, actually, there is an advantage to being hit by a CME. Basta hindi lang sobra. Hindi lang tinatawag nila yung class 10. Kasi it helps increase the ionic atmosphere o yung magnetic atmosphere that is protecting Earth from cosmic energies. So every time we are hit with a CME, nag-i-improve yung magnetic coverage. Ngayon na walang solar flare, wala masyadong, sabi nila, buta sa araw, wala masyadong CME, unti-unti lumiliit yung ating magnetic yung atmospheric protection natin, that is the ionized part of the atmosphere. Ano? So, energies can easily come in na ngayon. Pareho niyang galing sa sun ngayon. Yung before, sa itaas lang yung, hanggang sa itaas lang yung ultraviolet C. Kasi yung classification ABC yan eh. Yung C talaga matindi yan. Mainit yan. So, hindi mo puna ngayon. Napupuna ako ngayon. Pag maglaba ako, pag i-hang ko yung mga clothing ko for drying, mabilis na matuyo kung walang clouds. So, that is ultraviolet C. Now, doon lang yun sa itaas. Ngayon, tumatama na sa lupa. Ang sinasabi ngayon ng some experts or some scientists o mga researchers na interesado niyan. So, isa yan. Tapos yung cosmic energies, yung gamma ray, yung X-rays, yun, tumatama sa atin yan. Because of the solar minimum. Ang kill shot na sinasabi nila, actually, nakumpisa yan, noon mayroong sinasabi something is going to happen, but it has never been very clear until nag-umpisa dito kay yung Adam and Eve story. Okay, sige. Bigyan mo nga kami ng idea. Because that is the sudden reversal of the magnetic poles of the Earth, which is triggered by by a flash of energy from the sun. Now, they have also lumalabas ngayon na the flash of the sun is occurring in other star systems. And they have called it the mini nebula or micro nebula, yung maliit na nebula. What it does is parang it through a certain cycle of thousands of years or millions of years, depende ata yan sa anong klaseng star yan, nagpa-flash nag-give out ng energy. Okay. So from a physical viewpoint, yung physical viewpoint natin, pag mag-flash yung sun, hindi lang makita mo yung flash of light na pupunta sa atin. Yung surface debris ng sun will also be exploded outward. So tatamaan yung lahat ng mga planets. Maunang Mercury, sunod Venus, then Earth, Moon, all the way to Pluto or the end of our solar system. Okay. Tatama yan, mga debris ng material debris yan, and they have identified this in some of the samples they got from the moon and samples that they discovered in
in our Earth surface. Now, there are certain layers na preponderant yung particular elements that they are suspecting to be part of the debris coming from the sun. Mga yung glass-like material, parang ganon. So, meron pa ba, naka-cause na ba ng damage ang mga ito? Sa wala bang Meron. Yung Carrington event noon, yung New York blackout, yun ang mga nag-create ng kwan. Itong mga minsan, nagka-crash yung aeroplano dahil dyan. Ganun ah. Yung mga satellite nahuhulog o nawawala ng power or na-disorient. Maraming effect sa atin yan, especially now that we are in electronics world. Madali tayong matamaan. Kahit daw noong panahon pa before the electronic age, yung telegraph pa lang, yung telegraph. Yun. Carrington event. Yung Carrington event, tinamaan yun ang linya. Ang linya, talagang nakukuryente, meron pa nasusunog. Yung mga poste nasusunog. Tapos kahit binibitawan na nila yung Morse code, ano mo tawag, yung key para sa Morse code, gumagalaw pa rin. Yun ang effect because para bang na-energize yung linya. So every time we are hit with a CME or solar flare energy, na-energize yung electrical lines natin. Kung hindi makaya ng linya, mag-cut off yan, mag-switch off. Kung hindi pa rin makaya ng switching off, hindi madala agad, puputok yung mga transmission line, yung mga substation. Tapos, kung matamaan din yung mga computers, itong ginagamit natin, pag natamaan to ng yung energy pulse coming through the lines, goodbye ang computer natin. Goodbye lahat. That's why sabi nila, if ever we are to be hit with another X-flare, yung CME na mataas ang category, it will take probably several, maybe going into hundreds of years to recover. Ang pagkakaintindi ko kapag tumama ito lahat will go back. Imagine we go back to the old times. Walang internet. It will send everything, every moving thing. Electronics. Wala electronic product, combustion, pinatatakbo ng electronic part. It will bring to a halt. Yung computerized nila ngayon, memory doon sa loob, the engine, the pati yata yung any engine na powered ng spark plug, pati yun yata. Pero ito dinidiscuss natin, ito yung 3D perspective. Meron namang spiritual perspective yan. Bago natin takuan, elaborate mo lang ng konti na yung pag magkaroon ng AMP, lahat ng mga moving parts, napatakbo ng gasolina, kotse, electronic devices, lahat yan, hindi nagagana. So, for 100 years, tinataya na hindi mo mapapagana yun dahil nga dyan sa effect ng EMP na yun. The reason for that is you lose your power. You lose your grid system. Kasi yung pwede masunog yun, aluminum lang. CSR, aluminum reinforced central, ano ba yung tawag nila? Yung mga linya natin, sa aluminum lang yan Matunaw yun. With steel reinforced, steel, ASCR, aluminum steel reinforced center. Yun ang mga high power line natin. Kung masunog yan, mag-melt yan. So, and then, before that burns down, it hits the transmission hits the transformers hit the electronic devices sa bahay, sa mga industries. Ubos yan, matamaan yung mga satellites. Wala lahat, no communication, no cell phones.
No Tapos computer. lahat ng sasakyan titigilihin to. Titigil yung sasakyan kasi no energy, no pump, no refinery. Lahat. Pero kung talaga yun, yung high level na talaga yun, ha? Yun na yun talagang ano, ha? Pero hindi pa yun yung masasabi nating extinction level. Pero sabi ni Buboy Ramos, yung based on your point of view, marami palang mamamatay kapag nangyari yan, sabi ni Buboy. Tama nga po. Yung nasa ICU. Una dyan, yung nasa ICU, pag wala power, wala na. Didok yan. Tapos yung mga may pacemaker. Oh. Yun, may mga pacemaker sigurado. Yan, pag natamaan yan, nag-disorient, palpitate ang puso mo, patay. Yun. Yung pala yun, hindi pa yun yung extinction level event, ha? Ay, ang kwan lang is maraming mamatay. People die because of that. And then, dito sa cities, people start panicking, raiding the malls, the groceries, magpatayan yan to get food. So, lahat ito, may mga implications, may connections. Yun na nga, nagpapanik na tayo, nawala lang yung Facebook tsaka Instagram ng ilang oras, ha? Bob, maraming salamat. Facebook, okay lang. Kahit walang Facebook. Maraming salamat po sa iyong pagbati. Welcome and it's good to see you back. Okay. Ito sabi ni Willie Raelian, replace it with a thermoelectric generator called CBAC generator, a solid state device that converts heat flux directly. Narinig mo na ba to, Ed? Thermoelectric problem. Marami yan sinatawag nila mga free energies, but most of unless ito ngayon, we might segue into it later on. But the point is, all at the current time, everything that's being shown in the YouTube, in the news, etc., are actually yung mga laboratory design. Wala pang makakaya ng isang industrial plant. Wala ka pang generator na makapower ng isang syudad, isang metropolis, isang village, isang city. Makapower ng mga industrial complexes dyan, yung mga production facilities. Yun ang kailangan, yung mga malalaki. Once that starts coming out, then we can say na we will not be dependent on fossil fuel. Now, pero ang question yan is, does it stop being hit by the EMF or EMP? You're still powered. You're still powered. May energy ka. Tapos yung energy mo, that's the one that powers all your computers. Pag natamaan ka ng EMP, patay ka pa rin. Yun nga. So the solution to that is itong how do you stop this from happening? So there are two other perspectives niyan, Tony. I don't know if people would be interested. One is the spiritual perspective. Okay. The other one is the UFO perspective. Patuloy ako. Sige, ano pa? Ilang perspective yon? Spiritual? At saka yung space, yung space. UFO. Dalawa ba? Dalawa pa, dalawa lang. Kala ko tatlo. Yung inner earth, sinama ko na yan sa Sige. Okay, go. Okay. Space brother. Bago natin dakwa yan, sabi ni Buboy, sa lawak ng pagmamahal, ng pag-unawa ng Diyos, Ama, pamamagitan ng panalangin, baka ma-preempt yan. Ayan. Nandiyo, pumapasok ngayon yung sa sinasabi mong spiritual. Tignan natin. Okay, sige, Ed. From the esoteric mysticism at saka spiritual, ang idea, ang concept, ang narrative ngayon, sinasabi, is that we expect the event. Narinig mo yan, di ba? The event? Yung event na yan is actually the flash. They call it the flash. When the sun suddenly flash. Yun ang mini-nebula na kinikwento nila.
So, but from a spiritual viewpoint, ang sinasabi nila, it is not a kill shot. It is actually a series of, it's not going to be a one shot deal, pero it will be a series of flashes, which will actually activate our DNA and move Earth, move the planet, the solar system, and move us to a higher level or to the higher dimension. So meaning, hindi tayo... We will continue on. Hindi tayo maapektuhan nito. Whether we go with our body or with our spirit, I don't know. Marami dyan, a lot of people are very nervous about the flash, and even with the spiritual interpretation or viewpoint, is because they don't want to leave their wealth, pera nila, kotse nila, bahay nila. So parang magkakaroon na, kumbaga sa evacuation magkakaroon ng dimensional evacuation, ganun ba 'yon? Pwede yan. Pwede yan. It's either na activate ang DNA mo, ma-activate ang memories mo, ma-activate ng memories mo, you know what to do. Yan. So isa yan, isang perspektibo yan. The other perspective is for the sun, the flash from the sun will be mitigated by our space brothers with their giant planet-sized spacecraft that are parked above Earth at the moment. Hindi lang natin makita. Or not above Earth, but somewhere there in space. Probably between the sun and the different planets. Especially on Earth because where light is located. So isa yan. And then to protect us further, those who are interested can also be evacuated. There is a storyline na yung Noah's Ark was actually spacecraft that pick up the population and the animals and all of that up, out into space and return them after it was already safe. Talagang animals, not yung mga nila, DNA lang. Hindi lang DNA. Physical. Physical talaga. Kung planet spacecraft ngayon, kaya yung isang 8 billion natin. Sa bagay, baka yung buong populasyon, pwedeng isakay doon, ano? Then the other one is, there is also the inner Earth, di ba? Yung inner Earth, they have been existing for millions of years. That's one of the theory. And they are more advanced than us. So they will open up portals in the surface so that we can go in. So some will go up, some will go down. Pili ka lang. Pili ka lang. Kung ano. Depende talaga yan kung bibigyan tayo ng chance na makapamili, ano? Bibigyan tayo lahat. Don't worry about that. Except those that are already contracted to begin their spiritual journey out of body. So actually, yung sinasabi with the energy that is coming in, there will be some people who cannot absorb the energies. And it might cause effect. Mayroong mga side effects sa katawan nila. Like migraines, headaches, high blood, mga ganon. Mga nervous, lalabas yung maging kung epileptic sila, ma-trigger yung epilepsy. Mga ganon. So yan ang isa sa problem yan. Well, itong tinatawag nating solar flare na kill shot, unpredictable pa rin ito kasi hindi naman siguro ito madidetermine na nagde-develop or may way silang ma-determine kasi may mga camera naman naka-focus sa sun. May mga yan. Siguro bibigyan lang tayo ng window kung halimbawa at magkatotoo man tapos yung direct hit yung earth, mga 48 hours yata ang window niyan para makapag-prepare. Ano bang date natin ngayon? 16.
There are several sources of information. Meron kang mga channelers, meron kang contactee, meron kang researcher. I consider myself a low-level researcher. Okay. Pero yung ang tawag nito, from the channel perspective, I was just listening to one a few minutes ago before we started. Sabi ngayong March 21 daw. Ang mag-flash. Di wala na tayo time. Ano na ngayon? 18 ngayon, di ba? Ano ba ngayon? 16. Only 5 more days to go. Pero don't quote me on that, ha? Meron mag-quote sa akin. May nag-channel na sabi, ngayong March 21 daw, ang kill shot or ang flash off. Ganun nagbibigay ng petsa, nagbibigay ng araw, nagbibigay ng tapos kapag napalaw, ibig sabihin napalaw, hindi naman katotoo. Siyempre, siya rin ang masisira rin yung kanyang kredibilidad, kumbaga. Totoo yan. The other one is yung contactee naman. Ang sabi nila, it's a matter of cycles naman. I think there is some similarity with researchers at saka yung contactee. Kasi they normally will not give a firm date, but give a time frame within 4 years, within 20 years, yung gano'n. Yun nga dati, The Wandering Earth. Ano ba ito na? May idea tayo nito. Ed, The Wandering Earth. Panurin nyo, yan ang mangyayari sa Earth pag ang sun mamatay na. Actually, that was Harry Jane. Some of you will, if you go back to some of the postings that I made, isa yan, even if the sun does not die. Pero yung mga perspektibo na mayroong Nibiru, talagang may wandering earth yan. Kasi paglapit ng Nibiru, madislodge ang ating masira ang orbital dynamics sa ating solar system. Na magkabuhol-buhol ang takbo ng ating mga planeta. And Earth is based on some presumption estimate or some presumption or some parameters, started to go wandering around. Wandering around, parang billiard wandering around, tinatawag na precession, no? Precession ang tawag nila yan. Hindi naman precession yan. Yung precession kasi you're still orbiting the Earth eh. Yeah, pagka nawala na, na-discarril na. Pagka na-discarril ka, iba talaga yun. You go out baka yun yung papasok sa black hole. Nasabi ko lang, I was chatting with one friend, sabi ko, I think what is really needed is when we start talking about things, we need to differentiate the meaning of different words. No? Kasi like pole reversal, pole flip, yung pole shift, iba-iba yun eh. You have to define those terms. Define pole flip pole flip. Pole flip. Bagong yun, ngayon ko lang narinig yun sa'yo. Sa'yo ko lang narinig yun. Flip, yung north maging south, ang south maging north. Iba pa rin yung pole shift. Yung magnetic reversal, iba naman yun. Yung kay pole shift na yan idea ni Nancy Lieder yan, di ba? Na she was in commune or she's in commune with the Zeta. Zeta types. Zeta reticuli. Zeta reptilian. Reticuli. Zetans yan. Zetans, di parang Satan na rin. Zetan. Nakapag-open ng idea, pero so far yung sa projection niya, kung babasihin yung sa timeline, matagal na. Nakalagpas na yata tayo ng 10 years. Mayroon pa nga siyang mga mapa sa mundo. Ano yung malunod? Ano yung wala? Kaya nga lumipat sa Iloilo doon eh. Dito. Robert Pañares, good evening, sabi ni.
Sabihin panyari. Kaya nga ako. Enjoy lang tayo. Let's just take it with a grain of salt. Hindi naman na. Kailangan mag-uwi tayo. Napaniwala ko ni Nancy, pati yung sa Nibiru. Kami ni siya, naniniwala doon. Sinari, si Saldi nga, sinabihan siya to dig a hole 8 feet to hide from the fire of the sun. Kaya, nung 2012 na pakiramdaman, December 21, 2021. Pero if you will, medyo kahit noon, medyo skeptic rin ako. Kasi wala akong logicality. There is no logic to all the stories. Ayun, kapag na-discarril na ka, Tony, Canary, see you in heaven. Baka saan tayo mapunta. Hindi na. Sino yun? Si Boboy Ramos. Sabihin mo kay not to worry, all of us will go somewhere. All of us will go somewhere. Tama diba? Why do you have to worry? All of us will go somewhere. That's true. Sir, totoo po ba na Yolanda Rene King? Siya daw ang next president ng US sa pagdating ng 2030. Sino? Yolanda Rene King. Ano ba ni Martin Luther King to? Ewan ko lang kung baka yan. Hindi ko alam. Hindi ko masyado alam yan. Tanong ni Patrick Chan Estilo. Baka may prediction tungkol sa dyan kay Yolanda Rene King. Okay, Ed. So, dito pa lang. So, yun lang ang kwan ko. Kunting low-level discussion of what I read, what I saw, and what I know. Ay, Albert, good evening sa'yo. Sa Landicho family, kay Albert, kay Marlene, kay Kuya Lawrence at Ate Tempora at ang kanilang magandang may earthquake. May earthquake the other day ata. Doon naman, malapit sa Batangas. Ay, may lumandun na naman, 4.8 kanina. 5.2. Between Batangas and Mindoro, yung spot na yan. May tinatanong dito, although na hindi to related sa natin, sabi ni Gary J. Narciso, sino ba si Anunnaki? Ano ba yung Anunnaki, Ed? Si Ano. Sabi, Anunnaki seems to be a title or a description. Form ng alien siguro, no? Heaven to earth come. Yun ang sabi ni Sitchin. The characters, Enlil, Inki, yung mga ganon. And Enlil in Greek mythology is Zeus. Enlil, Inki in Greek mythology is Poseidon. Ayun, lumindol daw sa Lubang. Lubang yata ang sentro ng lindol. Yun. Doon. Malaki nga, it's 5 point. Pero mas grabe yung yung sa Siargao. Because it was a swarm. Yan yung the other weeks. No, 2 months. 2 months ago. Diba yan? Oo. Ay, si Nilda. Good evening sa'yo, Nilda. Sabi niya, nakahabol din. Okay. May naman tayo, mayroon naman. Pwede review mo. Ma-review naman. Enjoy lang tayo dito. Enjoy lang. Don't take everything seriously. Kasi we are talking about apocalypse. We're talking about catastrophic events, cataclysms. Kung dibdibin mo yan, talagang matakot ka. Mauna pa yung takot kaysa dun sa pangyayari. Kaya sa akin, just live your life on a day-to-day basis. Enjoy. Kaya nga. Diba? Ayun, pero siyempre buti na lang, i-give ka ng tubig, ha? Meron ako 4 ang drums ko dito, yung plastic na malaki. Yan. Bastante na yan. Bastante na yan. Yung mga pangligo ko, yung mga maliliit na pail of water, puro tubig yan. Ayun. Talaga, luko-luko talaga to sila. Pangilinan na ito at saka subel nga. I mean,
have problems that are inherent in any system, that should be the first thing solved. Where do I get my supply? Mm. Diba? Ayusin mo yung supply mo bago ka umpisa ka ng production tapos wala kang supply, wala rin mangyari. Sabi ni Robinson, yan po ang effect ng ibenta ng government sa mga businessmen ng mga public utility. Siyempre, ang maximum profit everything at the expense of consumers. Aquino should be blamed. Hindi, kundi ano siguro ito. Aquino, you should start with Ramos. With Ramos. So, yung base, yung daming binenta yung general na yun. Tapos si Gloria. Gloria sa Pinoy. Ako, meron na rin tayong palalabas na sealed indictments, ha? Dito sa atin? Oo. Wala kasi tayong grand jury, eh. Yung grand jury kasi parang meeting in secret yon. You're being charged with something and then hindi mo alam na tinatarget ka na pala. Lalabas na lang yung indictment. May kilala ako dyan na indictment siya eh. Hindi ko na sabihin sa'yo but I know him. Talaga? Hindi na nakalabas sa US. Happy siya pero he's wearing orange. Oh. Okay. Berns Gonzales, good evening sa iyo, Sir Ed, Sir Anton. Hi, Delia. Magandang gabi, Ate Del. Good evening. You look fresh and good. Thank you. Pagupit ng konti, pero mukhang palpak ng gupit ko eh. Hindi na sa gel eh. Ayan. Water shortage again. Ayun, baka nga ganun. Baka magkaroon din tayo ng dahil marami ng countless political personalities ang hayagan. Hindi tago, kundi hayagang ang kanilang pagwawalang hiya sa bayan. Kaya nga eh. And then the people are still voting for them. Oo. Okay. Sir, naniniwala ba kayo kay Noah ay isang time traveler mula sa 2030? Sinabi na ang Philippines ay magiging maganda at lahat ng ASEAN country ay mag-merge sa 2028 daw. Meron ako isa about alien at microchips. Ano masasabi mo rito, Ed? Si Noah wala, pero we don't know, no? I have not looked into that particular line of story. Pero yung tungkol sa timeline, mayroon pala isang channeler, sabi niya, na itong mga spacecraft that is now hovering over between the sun and the planets, protecting the planets from the energies that are the killing energies from the sun. Because they are advanced spacecraft that has the capability to do interdimensional travel. Yung interdimensional travel will also have the capability to shift timelines. Kasi when you go into higher dimension, wala nang time, di ba? So, we cannot understand the technology, but basically what he is saying is that this advanced interdimensional spacecraft has the capability to shift timeline. And what they're doing now with the sun is that they are focusing the timeline into the present moment. And this present moment, this present timeline that we are now in, this present moment, is actually a mild timeline that we are following that will basically allow us to ascend to our higher form. Yan isa channeled information. Okay. So pagka ganun namamanipulate nila o nakakapasok sila sa ibang timelines or when you go interdimensional, I mean I would think that if you go interdimensional, basically that also involves the time dilation or tawag nila sa time machine or the capability to
to look at the different universes or the different multiple universe. Mm-mm. And then tinitingnan nila yung timeline na yun. Kasi merong may isang psychic diyan na channeler. Ang sabi niya, there is something like 15 timelines that we were following prior to this time. Itong century na to. Before that, marami daw mga timelines na nag-alternate, nag-aagawan ng parang being the foremost timeline to follow. Pero ngayon daw, na-focus na into one. Isa na lang daw. Ano ba yun? Present mo. Ito yung present moment ngayon. Okay. Oh. Okay. Maiba naman daw si Gary J. Excuse me, sir, maibang topic. Sa palagay niyo po ba totoo yung UFO na nakita sa Negros Occidental? Yung bang nandun sa KMJS, Kapuso mo Jessica Soho? Well, hindi natin masasabi kung totoo o hindi, Gary, ano. Pero the mere fact na ni-report yun, taos-puso dun sa taong na nagpaabot, no, ng ganung uri ng karanasan, para nga naman mabigyan ng atensyon. At sa bandang huli, sinabi niya, kahit anong sabihin ng tao, nananatiling kanilang paniniwala na totoo yung nakikita nila doon ay isang UFO at hindi normal o pang-ordinaryong kaganapan, dapat nirespeto naman ng KMJS yun. Hindi yung pagpipiestahan, gagamitin yung istorya at sa bandang huli, sasabihin ni alitap-tap o kung ano-anong mga scapegoatism na strategy na binastos, na bastos yung nagpresenta ng dokumento, nagpresenta ng kanyang bersyon ng katotohanan. Ayun, no. Sana dito na lang binigay sa iyo. We give it the proper perspective and respect. Kung dito sa UFO Society, siyempre bibigyan natin ng proper perspective, mapapasyalan natin sila doon, depende kung may budget tayo. At yun ang ating mailalahad. Kaya tayo umiiwas na dyan magpa-interview lalo na sa Channel 7 kasi mga mga fundamentalists. Ang alam ko, unang bumanat yan si Mike Enriquez. Interviewin ka tapos pagkatapos sa bandang huli, tatitirahin ka. Sa bandang huli, di-discredit ka. Pagkabastusan yun. Kasi mga fundamentalist yung mga yan. Tsaka ayaw siguro nila na dumating yung panahon na ma-take over yung, mawala na yung focus ng community, mawala na yung focus ng sambayanan doon sa kanilang mga present. No? So, padating tayo dyan, Gary. Kung tatanungin mo tungkol dun sa kung totoo ba yung UFO, hindi ko masasabi dahil hindi ko pa nakita yung material. Ang aking masasabi lamang, sana nirespeto man lang. Gaya ng halimbawa dun sa Kokalyong na nagsabi nagginto yung nakikita nila doon. Binibiro mo, it turned out Kokalyong na parang napagtatawanan pa. Hindi ganun biro-biro yung magpa-interview. Particular din sa mga probinsya. Siguro abutin yung araw na makikipag-usap sa kanila, nakikipag-coordinate, magpupuyat kayo. Pagka natapos na yung materials, akala mo na i-convey mo, nabigyan ng balanse yung treatment, yung tungkol dun sa claim mo versus dun sa counterclaims, madidismaya ka lang dahil lumabas na parang ikaw pa'y gagawin pang katawa-tawa. Correct. Brother, putok na ang balita, darating na ang Redeemer. 3 na tumawag kay Boy Foreman. Okay, Brother Saldi to. Sino si Saldi? Saldi de Leon? Yes. Okay. Sabi ni Volt, curious din ako dun sa book published in the 1800s about Trump's presidency. Uy, meron bang ganon? Volt? Wow. Kaya pala tinatanong kanina ni Patrick Jan Estilo, meron daw prediction sa 2030 yung isang king. King ang pangalan, babae ang magiging presidente ng Pilipinas. So meron din pala dito, Edo. Published na in the 1800s about Trump's presidency. Grabe ang ginagawang pang kondisyon ng utak na magkakabas sa mga utak ng
makababasa ng mga nakapost sa mga pages na kumakalat against the present administration. Siguro tungkol yan sa tubig. 7 a.m. here in Vancouver. I'm ready to go for my off day. Oh, enjoy your day off. Ibig niyo po kung sabihin, Kanya Tony, enjoy the weather. It's cold out there. Enjoy the weather. It's cold out there. Dito, it's hot out there. It's hot. May mga nagsabi here, 2027, isisiwalat na ang time travel technology. Wow. What concern me, 3 million Chinese nationals that are in the Philippines, most of them are living in condo in Manila. Alarming ito. They are the, Oo, kasi ang alam ang style ng mga Chinese, magpaparami yan eh. Kaya little China na tayo later on. Magkakanak. Yung ibang mga, yung kababayan natin from down south. Diba? Marami na dito sa Luzon. Ako na lang. Pero yung tatay ko talaga, ano yun eh, evacuee yun eh. Yung tsaga ng communism ni Mao Zedong, nag-away si Chiang Kai-shek, tapos yung mga Hapon pa, nilikas yung tatay ko dito sa Pilipinas. Kaya naging inchik ako. Ayun. Ang sa akin talaga, if itong migrants o immigrants, they should assimilate. They cannot create their own enclaves. Yun ang nagka-create ng problema. Ano ibig sabihin? Once their own community, they should merge with and come up with a new culture. Forget about the old culture. The old culture are there only to guide you. After that, you have to blaze your own trail, your own cultural trail. Okay. Ayun, sabi ni Adrian, kaibigan daw niya yung binastos ng kapuso si Jessica Soho. My former classmate niya sa acupuncture. Sino Yung binastos, yung nabastos tungkol dun sa UFO siguro yan dun sa gintong baka. Ayan, ito pa. Si Toto, sinong Edwin. Tony, you're right about GMA, KMJSU. They sent a photographer for the... na-interview si nung Edwin tungkol dun sa Negros. Sighting nga, sabi ko, the best person na makausapin ninyo si Mr. Edwin Gatya. Tungkol doon. At para mabigyan kayo ng insight dun sa mga sightings na dyan sa Negros. Kasi isa sa mga hotspot yan noon pa man. In-interview nga si nung Edwin, pero napaka-iksi nung kanyang party dun sa kakabuuan ng presentation. At yun, hindi maganda ang treatment talaga. Ginagawa nila yan parang sa computer din, cut and paste. Cut and paste, mga fundamentalist yung GMA, kaya huwag na natin yan i-entertain. Anyway. Okay. What else? Ayun. You're right about GMA, pupandan UFO, not investigators. Kaya yan, yun, pupunta rin. Tapos, ako, Tony, mayroon any news? Any news at your end, from your end? Tungkol sa? Mutan? Wala naman, wala pa. Mamaya pakikibalita tayo kay Engineer Saldi kung ano yung kanyang parang may anunsyo siyang Ngayon, mag-anunsyo siya o tayo lang? Magkwento tayo. Okay, sige. Siguro hanggang dito tayo we'll look for a new and refreshing week next week. Okay, paalam tayo. Okay, sa mga kasama natin na nanonood, advice ko lang is sa panahon na ito with all this sad and negative news, just enjoy your life. Take it day to day. And take a bath.
Uy, naligo na ako, ha? Kahit walang tubig, take a bath. Wow. Punas. Ha? Nas po. Nas po. Okay, sige. Well, ito, bago natin. Before I remember the old folks in my city, we have Chinese, and I heard nobody died because they always replace with another one. Okay, sige. Urban legend. Happy weekend sa lahat. At yan po muna ang aming nakayanan para sa edisyong ito. Maraming salamat po sa mga nagpahayag ng kanilang komento. 103 comments, 60 reactions, at 46 viewers, all-time high. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig, at nawa ay tayo magsama-sama sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Alien Talk. In behalf of my colleague, Ed Neri, this is Anton Israel saying good night.